may kinaiinisan ka ba ng mga diva ngayon? Oo. Meron? Meron. Pakalanan mo. Pakalanan mo. Ayoko na lang pangalanan. Pakalanan mo. Ayokong pangalanan. Pakalanan mo. Dalawa lang ang pakalanan mo. Oo, inggit ako dyan. G? Dapat tinutumba na rin yan eh. What's up? It's Pino. Welcome back to my channel. At hindi tayo sa BCC ngayon. At syempre, dahil sa mga requests sa comment section, kung kumusta kayo si Anton. Anton is okay. At gaya na sinabi ko, mananatili number 1 sa puso kong diva, si Miss Anton. At syempre, kakapanayamin natin ngayon. At chichikain na lang, follow at bongga-bongga. At may mga katanungan tayo na kailangan siya mismo ang sumagot. Yes, mga labababs, eto na yung pinapangako ko sa'yo. Pinapangako. Eto na corner ko rin, of course. Ang the ultimate diva for me, Miss Anton Diva! Hi, everybody. Hello, mga labababs. And finally! Kasi... Parang talk show, no? Tawag hindi. Si Anton kasi, siya, mga labababs ang kakanta ng team song ko sa vlog. Team song. May team song tong vlog mo. Yes, para sa mga... Parang jingle mo na din, Oo, ganyan. para sa mga labababs ito. So, ito yung tinuro mo sa akin kanina. Kakanta. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. The greatest love above is easy to achieve. Learning to love yourself. It is the greatest love above. Yeah! Pangarap ko talaga yung gawin talaga finally. Thank you for giving me the opportunity. Kasi si Miss Anton, ayan, sa mga hindi nakakakilala, si Miss Anton, siya lang naman po ang nakakagaya, nakakadikit, as in, dikit sa boses ni Miss Regine Velasquez. Nagre-Regine siya dati. Ngayon hindi na siya nagre-Regine. Oo. Sad to say. Bakit? Hindi na talaga Regine na Regine. Kasi, syempre, nagkaedad ako, nagbago yung boses ko. So hindi ka nag-Regine? Hindi na Regine ngayon eh. Ano na? Jaya. Jaya? Oo. Bakit? Diabetic na rin kasi ako, kaya parehas na tayo. Yun po talaga. So, sa health condition ko talaga yon. Parehas tayo. Ako kasi... So, matagal ka na nagja-Jaya? Hindi, nag-Jessica ako. Jessica Soho? Sogo. Jessica. Tapos hindi na ako nag-Jessica. Ano ka na ngayon? Jano. Jano Gibbs! Hindi, Jano Met. Yung iniinom ko. Alam mo, pareho talaga tayo. Jano Met po. Yan po yung combo na iniinom naming gabot. Alam niyo na mga diabetic, Jano Med. Ate, yung tanong ko sa'yo, gaano ka-importante sa buhay mo ang ating songbird na si Miss Regine Velasquez? Sobrang importante talaga na nagkaroon ng isang Miss Regine Velasquez sa buhay nating mga Pilipino, sa Pilipinas mismo. Kasi she has inspired a lot of people, a lot of singers. Kasi ako mismo sa buhay ko na lang, kung hindi ko siya napakinggan, kung hindi ako namangha sa kakaibang boses niya, sa kakaibang talentong meron siya, siguro wala ako sa kinilalagyan ko ngayon kung hindi ko na-witness yung kakaibang talento ni Miss Regine Velasquez. Sobra. She's... Ikot lang kita, gusto ko i-congratulate of course si ate, tsaka si Meme. Yes, congratulations Miss Regine Velasquez and of course Meme, super diva. Ate Vice Ganda, of course. Congratulations, a very, very successful two-night concert. Hindi siya show eh. It's a concert. Two-night concert. Yes. Collab concert. Tapos ate, paano ka nabago? Nabago ng... Ni Miss Regine. Ako talaga, since si Miss Reg yung ini-impersonate ko, hindi lang kasi ako, hindi lang yung boses niya ang ginaya ko eh. Honestly kundi pati yung how she deals with her co-singers. Kasi sobrang taas ang respeto sa kanya ng mga 'di ba ng mga kasama niya sa trabaho sa industriya. So, yun din yung gusto kong ma-achieve eh. At
as much as possible, I also wanted to inspire mga bagong mga kapatid namin sa comedy bar, sa sing-along industry. So yun yung marunong ka dapat rumespeto sa mga kasama mo sa trabaho. So ganun-ganun si Miss Reg. At saka pangalawa, si Ate Regine, makapamilya. So yun din yung gusto ko na ano sa sarili ko eh. Oh, yes. Na hindi lang ako magtatrabaho. Kailangan hindi lang din ako ang focus ko, hindi lang yung kung ano yung i-gain ko. Pati syempre dapat matulungan ko yung pamilya ko. And lastly, yung kanyang pagiging napakamakumbaba. Yung humility niya. Kaya Bugis-gis? oo, sobra, 'di ba? Sobra yung sense of humor. At saka yun nga yung she's so full of humility. Yung kahit ano pang layo ng narating niya, kahit anong taas ng kinang ng anong gano'n man kalakas yung kislap nung between na siya yon, hindi mo mararamdaman kapag kasama mo na siya kasi she is very, very humble. Kaya yun din yung gusto kong ma-imbibe, yung hindi lang sa pagkaboses ko siya, gusto ko rin dapat marespeto sa co-performers, makapamilya at dapat humble. Yun yung natutunan ko kay Miss Reg. Kasi, kaya nang sinabi ko, maraming divas, marami. Pero para sa akin, hindi lang yung tatayo ka dyan sa stage, diva ka na. Hindi. Dapat pag diva ka, in and out yon. Tsaka total package yun. Simula sa sapatos, sa outfit, sa makeup, lahat yun tinitignan ko kung nag-uulit ka ba ng damit. At hindi ko pa nakita. Napakadalam. Hindi pa kita nakita ng ulit ng damit. Kasi nililista ko yung sinusuot ko. Talaga? Oo, yung nilakalista. May calendar ka na? Meron ako listahan. So, ang tari-tari. Kaya siya ang number one sa akin na diva. Siyempre, may mga labababas ako na nagtatanong. Ako yung magtatanong sa'yo. Ate, ikaw, sa ilang taon ka na sa industriya? Nag-start ako 1997, so 28 years na ako. 28. 28 years na ako sa industriya natin. Okay. Ikaw ba, threat sa'yo, kasi ang daming pumapasok ngayon na magagaling bumibiri talaga at tataas ng ng range ng mga boss. Oo. Threat ba sila sa'yo? Siguro kung tatanungin mo ko niyan, mga 10 years ago, sasabihin ko, threat sa akin. Sasabihin ko talaga. Kasi parang 10 years, parang bago ka pa lang sa sing-along eh. Pero ngayon kasi, kung noon competition siya talaga. Pero ngayon kasi, honestly, sa mga nakakasama ko ngayon at umusbong na mga kasama natin sa sing-along industry, sa comedy bar industry, I am just full of admiration sa kanila. Humahanga ako kasi we give them what is due to them, 'di ba? Yung kung sa sinasabi nila na-inspire ko sila, alam mo, Petit, sa totoo lang, nai-inspire ako ni Raven, nai-inspire ako ni Maki, ni Ayeji. Kasi parang sila hindi mo maiisip na threat sila kasi kasi mararamdaman mo naman na magkakasama tayo. Dapat hindi tayo bakulawan. Yung wag sapawan. Oo, ganun kasi ako eh. Next question. Nasabi mo na ikaw may diabetes ka. Yes. I've been diabetic since March of 2024. Sa tingin mo, nag-deteriorate ba yung boses mo dahil sa sakit mo? Kasi minsan ako nung nagka-diabetes ako, iniyakan ko talaga. Hindi ko matanggap. Ako din, parang na-depress ako for a few months. Kaya sobrang bumagsak yung timbang ko din eh. Because hindi ko rin matanggap na nagkaroon ako ng diabetes. So pero boses mo deteriorate. Alam mo, yun nga, doon ako nagulat kasi nung naging diabetic na ako, parang yung boses ko, yung naging clear yung parang nawalan kasi di ba pag diabetic, nung hindi pa ako diabetic, ang lakas ko sa soft drinks, ang lakas ko sa mga matatamis na mga pagkain. So punong-puno ng tamis yung lalamunan ko. Kaya minsan compromise yung boses ko. Tama naman. Pero nung diabetic na ako, so na-cut yung mga soft drinks sa akin eh. Hindi ako nag-soft drinks,
Kahit nga yung mga 0-0 na ganyan, hindi pa rin ako uminom masyado ng mga ganyan. May kinaiingitan ka bang mga bagong usbong na singers na divas ngayon, lalo dito sa VCC? Naiingit ako kay, eto ha, Raven, alam mo, naiingit ako sa'yo. Ingitera ka talaga. Ingitera ako sa'yo kasi ang lawak ng range mo. Oo. Ang lawak talaga. Hindi ko reach yung range niya eh. Hindi talaga. Bongga ka. Kaya ingit ako. Isa ka pa, Maki. Sa pa yun. Oo, ingit ako dyan. Ingit ako dyan kasi grabe yung yaman ng boses niya. Her voice is so rich. Parang iba rin si Maki. She has her own style. Tsaka Ayeji. Alam mo, matagal ko si Ayeji. Dapat tinutumba na rin yan eh. Ang tagal ko nang kilala. Ang tagal ko nang naririnig yan si Ayeji. Ingitin ako dyan. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi, di naman kami magkalayo halos ng edad. Pero na-maintain pa rin niya yung grandiosa niyang yung boses, yung the way Kay she performs. Jewel. Naiingit din ako, syempre, kay Jewel. Talaga? Oo. Kasi ang hirap maging kaboses ni Mariah Carey. Ako kaya kong kantahin yung mga kanta ni Mariah, pero hindi kasing Hindi plakado kita, nung sa oo, kanya. Oo. Kaya inggit na inggit ako sa kanila. Kay Tonton. Isa pa yan. Nakakainggit din kasi 'di ba, yung Power din eh. kasi natural eh. Oo. Doon ako naiinggit kay Tonton kasi yung boses niya natural. Ako kasi falsetto. Kaya iba yun eh, iba yung natural na boses tsaka yung falsetto na boses. So, inggit na inggit ako kay Tonton. Actually, may hindi ako na-flex. Nung isang vlog ko sa mga divas, si Tammy Brown pala, isa sa diva natin. Yes. Si Tammy Brown. Si Tammy, isa yan sa pinakamagaling din sa akin. Oo. Kasi nagagaya lahat. Ang nakakatuwa din kasi kay Tammy is kaya rin yung iba-iba mga boses, no? Tapos, sobra pa siyang nakakatawa. Di ba? Okay, ito yung ultimate question ko sa'yo. May kinaiinisan ka ba ng mga diva ngayon? Oo. Meron? No! Pakalanan mo. Ayoko na lang pangalanan. Pakalanan mo. Ayoko pangalanan. Pakalanan mo. Hindi, ayoko pangalanan. Kasi, Dalawa lang pakalanan mo o tatlo lang. para sa akin, naiinis ako kay Jewel. Pangalawa. Naiinis din ako kay Maki. Kay Mac, pangatlo. Kala ko ba dalawa lang? Tatlo. Naiinis din ako kay Lucas. Ang galing din ni Lucas kumanta. Naiinis ako sa kanila. Bakit ka naiinis sa kanila? Naiinis ako sa kanila kasi minsan hindi naman natin masisisi, no? Masaya kasi yung sa Vice Comedy Club. Minsan sumasagad lang sa alak. Naaabuso. Naaabuso yung inom ng alak. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Oo. Mga anak, huwag yung abusuhin Totoo, yan. totoo yan. Kasi ikaw namuhunan ka, di ba? Oo. Ang tagal ko na kumakanta, tsaka ako lang na-experience uno ng San Mig Light. Totoo. Seryoso, oo. Walang yosi to. Hindi ako nag-yosi. Kaya, Jewel, nagbe-vape pa si Jewel kasi. Kaya, Para sa akin, sana, kung boses yung puhunan, alagaan. So, wag na sana siyang mag-vape. Diba? Sinasabi natin yan kasi mahal natin sila. Ako, love ko yung si Lucas, love ko si Jewel. Love ko sila. Love namin ang lahat dito. Sinasabi nila kasi siya, di ba at the age of, ilan ka na? 48. Ang taas pa rin ng boses. Di ba? Hindi din naman ako, perfecto. Nainom din naman ako. Pero kasi yung nadidikitan mo pa, maraming mga singers na hindi na kayang kumanta. Ako na lang. Oh my God. Diba? Singer ka before. Pero nakakakanta ko dati. Ay, oo. Grabe. Mataas ang Buo-buo. boses Parang ko. Shirley Bassey. At mga lababas, promise, nakakakanta ko. Hindi ko lang alam kung anong sharp at anong flat. Pero mataas ang boses ko. Kaso lang, nasira din sa yosi, Vape. sa inom, sa yung pag-abuso, yung wala ng tulog. Oo, Importante yan, isa kasi pa ng yan. Tulog, importante. Oo, yung sobrang puyat. Yan. Kaya pala naiinis ka sa kanila. Oo. Pero yung inis na Oo. wag yung iisipin na yung Galit. galit. Naiinis Yung na- inis kasi
hindi pinapangalagaan yung At sarili. bilang ate, At bilang nakakatanda na deserve ano, mo naman yun na magsabi oo, sa yun lang ang ano ko, parang pangaral ko lang sa kanila na Yes. wala namang masamang uminom. Pero dapat drink responsibly and moderately. Okay, last ate yung tanong. Sa kinatatayo mo ngayon, successful, Anton Diva, may bahay, may sasakyan, may ipon, may maayos na trabaho. 3 taong gusto mong pasalamatan bukod sa pamilya mo. O sige, unahin natin si Miss Reg. Kasi kung hindi kay Miss Regine, siguro, ano ko ngayon, nagtatrabaho ako sa engineering kasing course ko eh. So siguro dapat nasa nasa network company, o kaya yung mga telecommunications company. Pero, Buti kay yan eh. Kasi kung ako hindi ako host, ano ka na? bouncer ako dito or fixer ako. Pero yun eh, kung hindi dahil sa kanya, Pero wala naman masama doon ah. oo, hanggang as long Importante, as, kumikita ka, yes. hindi ka nakakasaka sa legal, why not? Yes. Pangalawa. Ah, Ay, tapos ka na ba kayo, DJ? hindi, yun lang, kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Siguro, hindi rin ako magiging kilala kahit papaano kung hindi Yes. dahil sa kanya. So, maraming salamat, Miss Regine Velasquez. Pangalawa is, syempre, yung tao na naniwala sa akin nung March 17 of 1997. Si Bossing Jeffrey de la Cruz. Siya po yung may-ari ng Jeff's Cafe na una ko pinagtrabahuhan ng Singalong Bar. Kasi kung hindi niya ako na-recognize, kung hindi siya naniwala sa kakayahan ko, Paano ka nag-umpisa? customer lang din ako nun eh. Talaga? Oo, tapos pinakanta ko ng mga hosts. So dahil palagi na akong kumakanta sa library, nung pumunta ako ng Jeff's Cafe, pinakilala ko nung mga host kay Bossing. Tapos sa Friday, alam mo ba during that night, nung nakausap ko siya, sabi niya sa akin, sige, balik ka ng Lunes, simula ka na. Ganon kabilis. Diba? Yung So, pangalawa siya? Pangalawa siya. Kasi, hindi ako magkakatrabaho ng ganito kung hindi ko siya Tsaka nakilala. nagsanga-sanga na lahat. Yes. Last. Yung pangatlo, syempre dumaan tayo sa pandemic. Sobrang walang-wala. Walang-wala as in. At kami parang kayo na ilaliman, no? Oo, at ang tagal bago kami nakabalik. Oo. Pero ako kasi noon talaga, as in wala talaga petit. Ang laman ng bangko ko, 30,000 pesos. Paano ko nakaraos ng 2.5 taon sa ipon na 30,000? Imposible. So, ang nangyari, meron akong nakilala na siguro binigay ni Lord para maging parang tinulungan niya ako, naging blessing. She was a blessing for me. And she's Mami Weng, si Ma'am Rowena Iglesia. Siya ay nasa New York at siya ay actually senior citizen na. And siguro ang laki ng naitulong niya sa akin ng pandemic. Naniwala siya sa akin at saka alam niya kasing walang-wala rin ako. So, ang laking bagay talaga. Para akong binigyan ni Lord ng guardian angel. And she's still alive, Huwag niyong isipin ng guardian angel na dead na. She's still there in New York. And hanggang ngayon, we still have this communication. Kaya nga tawag ko sa kanya, Mami Weng, kasi parang ang Mami mo na. mami ko na siya eh. Aside Nanay sa nanay kong biological, si Mami Weng talaga, hindi ako pinabayaan ng pandemic. Kaya maraming salamat sa mga taong yan. Kasi kung hindi po dahil sa kanila, siguro baka naligaw na rin ako or hindi naayon yung pangyayari. Tama. And of course, syempre, ito bonus na to kasi kung hindi ko rin nakilala si Ate Vice, ganda. Kung hindi ko siya naging katrabaho noon, siguro hindi ko rin alam kung saan ako babagsak eh. Kasi 'di ba, ngayon tinanggap niya ako sa comedy bar, sa Vice Comedy Club. Tsaka siya nabigay sa atin ng bagong tahanan. Yes. Hindi lang basta tahanan, magandang tahanan. Totoo yan. Talagang binalik niya yung kinang ng comedy bar. Kasi dati parang pahupa na eh. Parang hindi na pinupuntahan bago mag-pandemic eh. Humina talaga. Pero dahil siya na mismo talaga yung nagtayo ng comedy bar, sobrang grabe, sobrang binuhay, lalong kuminang yung
di ba yung kislap ng bawat isa. Tsaka dito, iba yung datingan, iba yung ano namin, estado. Dito show talaga. Oo, sa totoo lang. Yung hindi ka pwedeng lumabas nang hindi ka naghahanda. Kaya maraming salamat. Tsaka sa mga guests natin na patuloy na sumusuporta sa Vice Yes. Comedy Club. Maraming salamat. Maraming salamat. So mga labababs, ayan, nakilala niyo po si Miss Anton Diva, my ultimate diva. Ayan, thank you for this Thank you, chikahan. Petit. At ate, God bless you always. Kaya mga labababs, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng channel ko, Petit TV at sa mga channel ng Max Squad, pati ang page mo, Ate Anton. Yes, yung Instagram ko, please follow me sa Instagram, Anton Diva. Mga lalababs, stay happy and stay healthy. I love you. God bless.